So mga tol, matapos po nating maibalita kahapon na kasado na ang laban ni Albert Pagara kontra sa bata ni Mayweather na si unbeaten prospect Cormel Moton na magaganap na ngayong December 31 sa bansang Japan sa isang exhibition match. 8-rounder bout po yan sa timbang ng 140 pounds or super lightweight division. So nagsalita na nga po si Albert Pagara mga tol sa laban na yan at agad po niyang shinare sa FB niya ang balitang makakalaban niya itong si Cormel Moton. Wika ni Pagara mga tol, "This is it," with emoticon na may prayer. Marami nga po ang mga solid fans ni Pagara ang nag-good luck sa kanya at marami din po ang nangangamba dahil hindi daw biro itong makakalaban ni Pagara. Parang kasing lakas daw ni Tank Davis itong si Cormel Moton mga tol, kaya delikado daw si Pagara na ma-knockout. Baka daw mas malala pa ang sapiti ni Pagara sa laban na yan kaysa daw sa nakaraang laban niya noong October sa isa ding exhibition match kontra kay Albert Batargasib, kung saan sumuko po si Pagara sa kalagitnaan ng laban dahil na-injured po ang kaliwang balikat niya. Pero naniniwala naman ang ibang fans mga tol na hindi daw galawan ni Pagara yung nakita nila sa laban sa Russia. Kumbaga mga tol, parang sinasabi ng mga fans na benta umano yung laban ni Pagara na yon. Kaya ngayong lalaban na naman daw si Pagara sa isang exhibition sa Japan kontra sa bata ni Mayweather. Baka ibenta na naman daw ni Pagara yung laban. Habang yung ibang fans naman mga tol, sinasabi na dapat daw ipakita ni Pagara yung tunay na galaw niya. Wala pa daw kasi sa level ni Pagara itong si Cormel Moton, nabaguhan lang daw sa larangan ng boxing. Dapat daw bugbugin ni Pagara itong si Moton o kaya naman daw in-knockout niya ito. Kapag nagawa daw yan ni Pagara, babalik daw yung kasikatan niya. So undercard nga pala mga tol ang laban ng Pagara versus Moton sa laban ng Ryan Garcia versus Rokia Anpo. Bukod dyan mga tol, lalaban din sa card na yan ang kapatid ni Ryan Garcia na si Sian Garcia. Makakalaban naman nito si Armando Vargas sa isang rematch. Kung matatandaan mga tol, tinalo na po ni Armando Vargas itong si Sian Garcia. Knockout po ang sinapit ng kapatid ni Ryan Garcia sa round 6. Pero yung rematch po nila sa December 31 sa Japan, isang special exhibition din po yan, katulad ng kay Pagara versus Moton. Sa iba pang balita mga tol, kasabay nga po ng pag-announce ng mga lalaban sa undercard ni Garcia versus Anpo, nagkaroon din po ng press conference si Ryan Garcia at Anpo. Pero through online lang mga tol, hindi po kasi nakadalo si Ryan Garcia sa Japan. Sinabi ni Garcia mga tol na malaki at matangkad daw itong si Anpo nung una silang mag-meet sa press con. Pero naniniwala si Garcia mga tol na mananaig pa din daw yung skills niya at dedikasyon bilang isang professional boxing kaysa sa kickboxer na si Anpo. Wika pa ni Garcia mga tol, skills pay the bills. So natanong nga po si Garcia mga tol kung nasabi daw niyang skills pay the bills. Sa tingin daw ba niya, hindi daw ba nagawa ni Manny Pacquiao yung skills niya para ma-overcome daw ang physical ability ni Anpo? Walang patumpik-tumpik na sinagot ni Garcia mga tol na sa tingin umano niya, nagawa naman daw ni Manny Pacquiao. At sa tingin niya, kailangan daw ni Manny Pacquiao na mas mahabang round. 3 rounds lang daw kasi ang laban ni Pacquiao at Anpo. At noong last round daw mga tol, nakakatama na daw ng mga big shot itong si Manny Pacquiao. At yung power daw ni Anpo na ipinakita sa unang round, ubos na daw pagdating ng 3rd round. Pero kung mas mahaba pa daw yung round mga tol, wasak daw itong si Anpo kay Pacquiao. Tinanong naman si Garcia mga tol, ibig sabihin daw pala niyan, tatapusin daw niya si Anpo dahil 8 rounds daw ang laban nila. Sumagot nga po si Garcia mga tol na gano'n na nga daw ang mangyayari. Yayariin daw talaga niya itong si Anpo mga tol. Mas bata nga rin daw siya kay Manny Pacquiao, kaya kahit sa early round, kapag nagpakita daw ng agresibo itong si Anpo, may kalalagyan daw ito sa kanya. Ina-knockout daw talaga niya itong si Anpo mga tol sa December 31. He started tagging up Anpo in the last round with some big shots, and looked like Anpo didn't have the same snap or power going into that 3rd round. So I just think Pacquiao needed more rounds to break him down.